Hey guys, what's up? My name is Sean Wendy. Today, pag-usapan natin itong statement ni BBM regarding sa unit team. Okay? Medyo nakataas ng kilay. Pumasok tuloy yung tawag dito. Pumasok tuloy yung yung interpretation ko nung sinabi ni VP Sara, yung tungkol sa salitang manggagamit. Isa ba ito sa mga rason kung bakit siya nag-resign? We don't know. But anyway, pag-usapan natin. But then, even before we get into that, let's play the intro. Of course, guys, kanina nagkaroon ng interview, paunang interview kay retired Justice Alfredo D. Ampatuan. Yan. Very successful naman ang naging live ni Kayo. Okay, at nakakatuwa at marami siyang natanong na very relevant questions. At maraming naliwanagan. However, there's this one thing lang na medyo napaisip ako. Although I'll be asking the same question if I'm able to set another interview with Judge Ampatu sorry, Justice. By the way, guys, gusto ko lang i-correct yung iba, no. Pag ang isa pong dating pag ang isang dating lawyer po naging judge, no. We address them as judge. Same way pag ang isa pong justice, we address them as justice. Okay? Hindi po natin sila tinatawag as attorney. Although may iba na okay lang, may iba na hindi. But just to be on the safe side, we address them as justice even if they are retired. We call them justice, we call them judge. I remember kasi during a lecture, I don't know kung nagpang-abot pa si Justice Ampatuan, I'll be asking that question. Meron akong isang naging professor na ang kanyang naging trabaho for the longest time as a within the legal profession, inabot niya po ang pagiging justice. Justice din po siya sa CA or sa Court of Appeals. And there was a time na natawag siya ng isa sa kaklase kong attorney. So, kinorek niya yung kaklase ko. Sabi niya, you must address me as justice. But she's very nice, very loving, and she's very nice. Wala namang doon. Yun lang, parang we were in first year, so we were not aware na ganun yung na we should refrain calling them attorney when they are already a judge or justices. Again, ulitin ko, hindi po sa lahat, no. May mga judge or justices na minsan na slip of the tongue, okay lang sa kanila na natatawag sila na attorney. But as much as possible, we address them properly. Anyway, so while I was watching, actually ilang araw ko na itong napanood. And I just want to talk about this kasi medyo naguluhan ako. For all we know, for all I know, during the campaign season, okay, ang unit team was a tandem between BBM and Inday Sara. But here, iba yung sinasabi ni BBM. Pakinggan natin. So it does not change anything for the unit team. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa posisyon? That will be the only major determinant. But as the parties involved, pareho pa rin ang unity. Okay. As the parties involved, pareho pa rin ang unity team. Kasi, nung time na tumakbo si Inday Sara, lumipat siya sa party ni Tambi, okay, ni Tambaloslos at saka ni Gloria Arroyo, which is ang Lakas CMD. Okay? But still, nakahook pa rin siya doon sa kanyang political party na nakabase po sa Davao. So, to his understanding, ang unity team is between the political party and not between BBM and Inday Sara, which is iba ang sinasabi ng kanyang kapatid. And by the way,
Ang nag-coin po ng UNITEAM ay si Senator Amy Marcos. Okay? Balikan natin si BBM. Depende kung saan siya papanig. That will determine whether or not that will be the biggest change in the unity. Na kung mawala sa unity si Sara, yun ang pinakamalaking change sa Kalima. Alam mo dito, umaasa pa rin siya that VP Sara will be siding with administration. Which gaya na naman ang napanood ninyo sa naging interview sa kanya, para kay VP Sara, siya ay mananatili based sa kanyang, kumbaga yung guiding principles niya. Okay? Manner ng pagtatrabaho, work ethics, prinsipyo niya, at saka pagkatao niya. Yung kanyang behavior or personality maybe. Okay? So, hindi siya yung oposisyon at hindi lumalabas na hindi siya oposisyon at hindi rin siya administrasyon. This is based on her interview. Okay? Pero dito kay BBM, ang magiging determinant para sa kanya, whether or not si VP Sara ipapanig sa kanya or hindi. Now, magbabago nga, again, pinuulit ko lang sinasabi rito ni BBM just for us to fully understand what he's trying to tell us. Para sa kanya, magbabago ang lahat kung si VP Sara is magiging against na sa administrasyon niya. Which is, para sa akin, let's not state the obvious. Kaya ka nga nilayasan ng tao. Diba? Kaya ka nga nilayasan ng tao. Because hindi na siya nag-agree sa mga nangyayari or sa mga gusto mo. We don't know exactly what's going on within the four walls of the palace. Diba? Ikaw lang nakakaalam nun, BBM. Which by the way, no, this leads to another video na nakita ko. So, I'm not sure kung totoo siya, but based dun sa video, mukhang pinapatanggal di umano. Okay, mukhang pinapatanggal di umano ni BBM ang dalawang benefits ng mga teacher. 'Di ba? So bakit nga naman bakit pa mananatili si VP Sara sa administrasyon ni BBM as a cabinet secretary kung ipagigiitan ni BBM kung ano yung gusto niya na ang tingin niya makakabuti, when in fact si VP Sara ang very hands-on sa DepEd compared sa kanya. So, based on her recommendation, sinasabi lang niya kung ano ang paniniwala at sa tingin niya. Based na rin sa mga suggestions, sa mga studies, at yung mga sabihin na lang natin, mga forum na ginagawa siguro ni VP Sara to address yung mga needs ng teacher. Ulitin ko, this is just a matter of haka-haka na pag-uusapan lang at hindi natin sure kung totoo nga ba yung nagsisirculate na gusto di umano ni BBM ipatanggal yung dalawang benepisyo ng mga teacher. We don't even know exactly kung ano yung mga two benefits na ito. At hindi lang yan, pati ng AFP. Pero yung partido, hindi naman yung partido. We are already... See? It's a partido ang pinag-uusapan niya rito at hindi yung tandem nila separate dun sa partido. Diba? In alliance, we are soon to be in alliance with we're already in alliance with Batas. We're soon to be aligned with NPC. We're soon to be in alliance with NUP. We're soon to be in alliance with the Nacionalista, which is basically the same list as what we had during the 22 elections. I really doubted na ito yung nangyari during the 2022 elections because mas marami ang taong ayaw siya kaysa sa maraming taong gusto siya. Sa pagkakaalam ko, ang kaalyado lang ni BBM at that time was the Lakas CMD. Other than that, wala na akong alam. Bakit siya nakipag-alyansa sa Lakas CMD at that time? Because of VP Sara. So, the unit team, the unit team is still there. And, if you look at the structure of the parties that ran together in the last election, that really hasn't changed. Dito naman nag-agree naman ako. Okay? Sabi nga ni BBM, yung dalawang parties, which is yung partido niya at saka partido ng Lakas CMD, magkakasama pa rin sila.
Okay? Hindi ko alam kung saan sila magkasama. Sa pagiging mabuting public servant or otherwise. That we don't know. Pero sa nangyayari ngayon, hindi na nakakatuwa. So ngayon punta tayo dito kay Senator Amy Marcos. Senator, sa gitna po ng gulo na nangyayari po sa politika, masasabi pa rin po natin na united pa rin yung unity. Yes, sir, kasasabi ko lang, kung yung mga principal, yung kapatid ko, ako, si Vice President Sara, si PRRD, palagay ko hindi naman problematic. Yung iba na Kayo na humusga, guys. Mga principal. Actually, kung meron man isang tao na talagang naging instrumental sa pagkabuo ng unity, yan ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Okay? Malapit si Senator Amy Marcos sa mga Duterte even before the 2022 election. We don't know how it started. No, yung pagiging malapit niya sa mga Duterte. Pero siya rin yung nag-encourage kay PRRD at that time na tumakbo for that. Kung mapapansin nyo, no, marami na ngayon, politiko, lalo na yung may mga political party, nanliligaw sila ng mga LGUs, ng mga local executive. Kasi wala pang bahid ng korupsyon yan sa pagkakalam ng marami. Lalapit yung mga yan, yung mga political party na yan, aayain nila, o ikaw tumakbo ka ng ganito, o ikaw tumakbo ka ng ganito. Maging member ka lang. Naalala nyo ba during the 2022 election? Anong tawag nila kay Isko Moreno at that time? Political butterfly. Paiba-iba ng partido. Kung saan siya merong mapapakinabangan. Diba? The same thing. Ngayon, nag-iiba na guys ang landscape ng politics. Kung tutusin nga, eto between political parties. Sa nangyayari ngayon, nakikipag-alyansa si BBM sa iba't ibang political party. Hahatakin nila yung mga political parties. Para saan at para ano? At the end of the day, mamamayang Pilipino, botante pa rin ang magpapaupo sa mga political parties na to. You know, one of the fears that I have, this is, I'm reading one of the books from the Marcos senior era, The Conjugal Dictatorship. Kung ano yung nasusulat doon, parang nakikita ko sa nangyayari ngayon. You have to read that. And mind you, binili ko yung libro na yun during the 2022 campaign season. Hindi porket sinuportahan ko si BBM, ibabaliwalain ko na lahat ng mga hindi magagandang kwento ng kanilang panahon. I remember telling this before. Even if I voted for BBM, I will make sure na kung meron akong mga nakikitang hindi maganda, I will definitely call him out. Yun lang. I'm not really good at calling people by, stupid names like bangag and all. I really don't mind other people. That's your thing. Pero ako, I don't like doing that. For me, kung akong gumagawa nun, I find it a little bit unprofessional. Diba? Kasi even if we criticize another politician, okay, except na lang kay Raffy Tulfo is worse. Some people are asking me nga, ano ba ibig sabihin ng idol? Alam mo, nakita ko lang naman yung idol sa marami na rin mga kabatas, mga kayubi. Hanggang sa meron na nag-coin nung ibig sabihin ng idol. They gave a different meaning ng idol. Pero to my understanding, at first, ang idol is that, alam mo yung ang bagal magproseso ng utak. Yun yung idol. Diba? Anyhow, ngayon, going back to our main topic. So obviously, may pinaggagalingan yung sinasabi rito ni VP Sara. Hindi lang natin alam sino tinatawag niyang manggagamit. Okay? As of today, yung relasyon ni Senator Amy Marcos at saka ni VP Sara is very much the same. They're still close.
Naalala nyo, ng mga first year ng pagiging presidente ni BBM. Lahat tayo masaya, lahat tayo parang nandun tayo guys sa hype na BBM's administration will gonna bring the country into a greater heights. Even better ng PRRD administration. Pero sa nangyayari ngayon, guys, 2 years pa lang, wala pang pandemic, ang laki na ng utang ng Pilipinas. Yung mga paayudang ginagawa ni BBM, ano nangyayari dyan? Anong nag-yield niyan? Wala nga tayong nababalitaan na success story tungkol dyan. So far, wala pa tayong naririnig. Ano na nangyari sa Maharlika Funds? I just read the news. Yung asawa raw ni Coco Pimentel, pinadala as envoy sa UAE to solicit funding for Maharlika Funds. Tangina, to solicit? Bakit ka magsusolicit? Akala ko ba, meron tayong mga finance institution na naglagay ng pera dyan. And then we're gonna start investing. This is my understanding about Maharlika at first. So why you go to other countries to solicit? Parang ang sakit sa tenga ng solicit, parang kang namamalimos ng pera sa UAE. Diba? Now, another question ko, kayo tatanungin ko. Sa nangyayari ngayon, sa West Philippine Sea, do you really think meron tanga ang mag-i-invest dito sa Pilipinas? Kung si BBM nag-focus muna, sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Pag okay na yung ekonomiya, din pututukan niya yung WPS. Diba? May EDCA sites nga tayo. Pinaglalaban mo nga ang WPS. Pero ang daming namamatay sa gutom. Nababaon ng Pilipinas sa utang. Sa kakapaayudan ni BBM. Tapos may concert pa. I saw one comment coming from Tio Moreno. Sabi ni Tio doon, no, hindi ko naman sasabihin berate him, but the very gist of his comment is that hindi naman kailangan ng aliw ng mga healthcare workers natin. Kailangan nilang magandang benepisyo, mataas na sahod. Sino government employee sa rank and file ang masaya? Maniwala kayo sa hindi. Gusto ipa-end ang contractualization pero maraming job order sa gobyerno. Diba? Very funny. Again, guys, going back to the main issue of this topic. Ako para sa akin, malinaw na para sa akin, na ginamit talaga ni BBM. I don't want to drag Senator Amy Marcos into this shit. Pero dahil dyan sa mga reasoning ni BBM, para sa akin, ginamit na talaga si VP Sara. Kasi ang interpretation niya ng unity team is between political party and not the tandem between him and VP Sara, which is the total opposite ng sinasabi ni Senator Amy. Play natin ulit. Ano sabi ni Senator Amy? Sino ang mga principal dito? Senator, sa gitna po ng gulo na nangyayari po sa politika, masasabi pa rin po natin na united pa rin yung unity. Yes, sir, kasasabi ko lang, kung yung mga principal, yung kapatid ko, ako, si Vice President Sara, si PRRD, palagay ko hindi naman problematic. Yung iba na nanggugulo dyan, ewan ko na lang. Make me your enemy. See? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung opinion nyo tungkol dito sa ating pinag-uusapan. Ako, pakiusap ko lang guys, let's have a very healthy discussion. I want to learn something from you too, whether or not you agree with me in my statements, no? Napaka-importante para sa akin na nakikita ko at nababasa ko yung mga opinion nyo. Baka meron dapat liwanagin sa mga sinasabi ko or meron din liwanagin sa mga sinasabi nyo. Okay? I'll see you in the next video. Bye guys!